John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river Jordan, confessing their sins. And John was clothed with camel's hair, and with a girdle of a skin about his loins, and he did eat locusts and wild honey, and preached, saying, There cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. I indeed have baptized you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. So ito po, mga kapatid, ang ministry ni John the Baptist. Ayon sa ating research, ay dalawa ang kandidato kung kailan ba talaga. Alam natin po na 3.5 years approximately ang ating Panginoon ay nag-ministry. At nag-umpisa siya ng ministry ng 30 years old na siya. Sino dito ang 30 years old na? Yan ang umpisa ng pagiging adult ng mga Israelita, ng mga Jew. Kapag ikaw ay hindi pa 30 years old, tayo sa atin, yung debut natin, 21, di ba? So sa kanila, 30 years old, yan, tama, para mag-umpisa ka na ng iyong personal earthly ministry, ang Panginoon. Si John the Baptist, ganun din. 30 years old din siya. Kaya lang, nauna siya ng 6 months. Kasi, mas matanda si John the Baptist ng 6 months. So, kung ito ay sabihin natin, assume natin, na AD 26 nangyari, 26 AD, based on secular history, na kung saan si Tiberius Caesar ay nagkaroon ng mga decree doon sa panahon na yon, ay merong appearance, no, na maaaring 26 AD. At kung yan ang nangyari, then we will add 3.5 years, that's 29.5 or 30, yan yung panahon na ang Panginoon natin ay namatay at nabuhay na muli. So ang pinag-uusapan natin dito sa Gospel of Mark, beginning of the ministry of the Lord Jesus Christ, and then the ending of the ministry until He went up to heaven. Ano ba nangyari sa life of Christ? Sa buhay ng Panginoon natin dito sa mundo. Ang tinatawag natin dyan, First Advent. Because merong Second Advent. And kailan yan? Malapit na by the grace of God. Nakikita na natin na kapag nagkataon, at sana nga mangyari sa panahon natin, mga kapatid, pag nagkataon na pasabugin pa ng pasabugin ng Iran ang mga missiles papuntang Israel, mayroong malaking chance na mapasabog nila yung kanilang sariling mosque sa Temple Mount. Malaki. Tinamaan na eh. Tinamaan na yung area eh. Alam niyo ibig sabihin nun? Pagka ang Israel ang sumira niyan, malaking gulo. Ang daming magpapakamatay para lang maubos ang lahat ng Jew. Pero kung Iran ang sumira niyan, walang kasalanan yung Israel. Ngayon, kung nasira na yan, napasabog ng missile ng Muslim country, pwede nilang sabihin na, amin itong buong Temple Mount, controlled ng Israel yan. So, magkakaroon ng kasunduan na for the sake of world peace, tayuan na lang natin ng bagong templo. At palagay nyo, anong templo ilalagay doon? The temple of, supposed to be a copy of the temple in Jerusalem, the temple of Solomon, the temple of Herod. At ito yung susunod na templo na prophesied. Prophesied po yan. Na sa panahon
ng tribulation period, yung templo na yan, merong uupo dyan na magsasabing, ako ang Diyos. Pero hindi siya yung Diyos. Yun ang tinatawag na abomination of desolation. Now, napunta tayo sa templo. So, that is in the book of Mark, no? Ay nakikita natin ang first advent. Ito yung, andyan pa yung templo. Actually, sinabi ng Panginoon, nakikita niyo ba yung templo na yan? My Father's house. Diba? Tinawag niya, templo ni Herod. Ginawa ni Herod yun. Hindi si Solomon nagpagawa na nun. Sinira na yung panahon ni Solomon eh. So, nagpa-rebuild si Herod. Pagdating ng Panginoon, sabi niya, my Father's house shall be a house of prayer, and you have made it a den of thieves. At sabi niya, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up again. Talking about his body. Not talking about the building, but his body. Destroy this temple. Okay. So, yan po ang buhay ng ating Panginoon, yung first advent. At yan ay AD 26 nangyari, as we suppose. And then, nag-umpisa ang ministry ni John the Baptist 6 months before. So, naging famous na si John the Baptist. Dahil nag-umpisa na siyang mag-baptize, wala pang nagpapakilalang Jesus Christ. Kaya tinatanong siya ng mga Pharisee, ikaw na ba yung Jesus Christ? Hindi. Eh, sino ka? Bakit ka nagbabaptize? Hindi naman pala ikaw yung Messiah. I am the voice of one crying in the wilderness. Prepare ye the way of the Lord. Ako yung pinadala ng Diyos. Kasi sabi, before the day of the Lord, merong ipapadala ang Panginoon na voice. So, this is a very important position in the prophetic calendar of God. Na laking responsibility, napakalaking honor na ikaw ang mapili, ikaw ang maibigyan ng responsibilidad to prepare the way of the Lord. And tayo mga kapatid, in a manner of speaking, we have the great responsibility and honor to prepare the way of the Lord in His second coming as a church. And prepare the way of the Lord in the coming of Christ into the hearts of men. So, hindi man tayo ang gamitin ng Panginoon para i-prepare yung pagdating niya sa lupa, pag-apak niya sa Mount of Olives doon sa Judea. Hindi man tayo yung propeta na yon. Pwede tayong maging kagaya ni John the Baptist to prepare the way of the Lord, to be a voice. Tanggapin niyo ang Panginoon. At yan ay hindi ginagawa ng karamihan ng mga Kristiyano. Nang tama. Ang ginagawa lang ngayon ay nagbibigay lang ng general idea. Pero pwede tayong maging mas lalo pang magpagamit sa Panginoon. Kagaya ni John the Baptist. Aralin natin ang mga dapat sabihin. Maging masigasig tayo. Because it's an honor to serve the Lord. So bakit hindi natin ipagamit ang ating katawan, ang ating boses, ang ating oras, ang ating pera, para bago dumating ang Panginoon, alam niyo, pag dumating ang Panginoon, anong mangyayari? Time's up! No more service on earth. No more worship service on earth. Tapos na. Dito na kayo sa taas.
Kaya pagdating mo naman doon, sasabihin mo, Romans 8, I think it's verse 5. The sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Isipin mo, pagdating mo ron, tatamad-tamad ka rito, pagdating mo ron, it's a glorious, angelic presence. And most of all, it is the glorious presence of the Son of God. Pero dito, pa-attend-attend lang tayo. Diba? We can do more. Pwede pa. Marami pa tayong pwedeng gawin. Kesa sa ito. Dito, importante yung pag-attend. Bakit? Dito tayo nahahamon. Mas masama yung hindi uma-attend. Diba? Pag uma-attend ka, nahahamon ka. So, be ready to be challenged. Come before His presence, not only with singing, but with the heart ready to be pricked. With the heart ready to be challenged. And then, go outside, challenged, on fire, and do what is pleasing to God. Yan ang ginawa ni John the Baptist. Sabi niya, as it is written in the prophets, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. The voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. So makita natin, mga kapatid, na ang Panginoon, tingnan niyo yung first words doon sa Mark chapter 1 verse 1. Mark 1:1, the beginning of the gospel. Alam ba natin ang gospel? Pag di nyo pa alam ang gospel, you are attending this church and you are not familiar what is the gospel, then we ought to say to ourselves, I should be ashamed. Kung kayo ay parents, tapos pag uwi ninyo sa bahay mamaya, anak, ano ba yung gospel? Diba? Pag hindi mo masabi sa sarili mo, ano nga ba yung gospel? Ano? Kasi yun ang i-share mo eh. Kaya pala hindi ka nagsosoul winning eh. Kasi yung gospel, di mo alam, ano i-share mo? So kailangan alam natin yung gospel. It is the gospel of Jesus Christ. And the gospel is good news. So dapat good news. When the Lord allowed me to go to Tacloban Leyte, hindi ako nagkumita lang ng pera doon. Sabi ko, pastor ako. At sana ay magkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi. So, lahat ng tracts ko, pinamigay ko. Tapos, nagpe-pray kami bago kumain. Tapos, nung final night, syempre, marami silang order. Final night na, dinner. Marami silang order. Di mga 30 minutes. Tama-tama, sabi ko. Habang naghihintay tayo, pagbigyan nyo naman ako. Lahat tayo ay pupunta ng impyerno. Sabi ko gano'n. Pero may solusyon. Dala-dala ko yung trucks natin eh. Pwede kang makalusot. Ang idea ng mga tao ay makakalusot sila sa pamamagitan ng paghihirap para maligtas. At meron namang isang solusyon, ayon sa Biblia, na libre lang, hindi mo paghihirapan. Ikaw ay maliligtas. Ikaw ay makakalusot. Hindi ka mapupunta sa impyerno. Alin ang pipiliin natin? Ayun. Sumisigaw talaga ako doon sa restaurant. So, dahil nga, ito ang kagandahan, na nakadevelop ka ng respeto ng mga tao. Kasi, tinuruan ko sila ng electrical eh.
I gave all my heart, all my knowledge na natutunan ko since 1973. 1973, electrical na laman ng utak ko. Hanggang ngayon. No? Lahat yan, ibinuhos ko dun. Natuto naman sila, praise God. Ay sila na nag-connect ng mga wires doon sa makina, tapos tumakbo yung makina, tuwa. Hindi ako gumalaw. O yan, connect mo yan. O yan, so, palitan mo yung contactor. O, yan. Mamaya, ayos ah. Umayos na yung makinang tagal nang nakatenga. So, okay, bayad sila. Pero, hindi lang yun ang purpose eh. Kumita ka, ginagalang ka ng mga tao, gamitin mo yung paggalang ng mga tao sa'yo para mag-preach ka ng gospel. So, pagbigyan nyo naman ako. Lahat sila nakatingin. Nakikinig. Because, hindi yung minsan, di ba, pagka doon sa hotel, sabi, binigyan ko ng tracts. Kamusta ka ba? Ilan taong ka na ba? 23. Kamusta na? May anak ka na ba? Opo. May asawa ka ba? Opo, pero live-in. Sabi niya na yun, ano? Dati, di ba, pag sinabi mong live-in, nakakahiya, di mo sasabihin. Na nagsasama kami, na kami ay nabubuhay sa kasalanan. Yun nga. Noong 1960, 1970, ang live-in nabubuhay sa kasalanan. At yung anak sa labas. Anak sa pagkakasala. At yung babae, tawag, disgrasyada. Di ba? Ngayon ay live-in kami. Ay, husband ko, hindi naman. Mrs. ko, hindi naman. Pero normal na lang. Tapos sabi ko, sige, pwede bang ibahagi ko ito sa yung Bible? Sige po. So habang nagsasalita ako, nagsiselfone. Chow, chow, chow. Narinig ko yung ano. Chow, 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 chow. Bihira ito. Interesado to. Tapos mamaya sabi, ay sandali lang po, may customer. Iniwan ako. Kasi hindi ko naman siya tinuruan ng electrical eh. Wala siya. Wala siyang pakialam kung ano yung sinishare ko. Diba? Pero doon, meron sila. They listened. And they listened attentively. Gamitin natin yung na-develop natin na respeto ng mga tao sa atin para sa Panginoon. Yan ay importante. At kaya, kailangan, kagalang-galang ang buhay natin. Di ba? Kasi kung hindi ka kagalang-galang, hindi nila gagalangin yung mensahe mo. Hindi ka nila pakikinggan. Sasabihin nila, ay pwede ba ayusin mo muna yung buhay mo bago mo tabihin yung Kristo mo? Buhay mo nga, hindi mo maayos eh. So si John the Baptist, na-establish niya yung sarili niya na isang kagalang-galang na tao, isang tunay na propeta. Kaya, anong nangyari? And they all came. Anong sabi? John did baptize in the wilderness. Tintintin niyo ito Nasaan si John? Wilderness. Hindi city. Okay? Sa ilang. Hindi siya nandun sa madaling puntahan. Nandun siya sa mahirap puntahan. And he was preaching the baptism of repentance for the remission of sins. Yung kanyang mensahe ay mahirap lunukin. Hindi yan yung, magmahalan tayo. Diba? Magmahalan bawat isa. World peace. Yung pupuntahan mo kasi motivational speaker si John. At sasabihin niya, kaya kami pumupunta dito kasi gusto namin ng financial independence. Gusto namin na maging milyonaryo sa loob ng 6 na buwan. At ikaw ay
napatunayan na namin na nakakapagbigay ng seminar na ganyan. Kaya pumunta kami dito. Magbabayad pa kami. No? Di ba, may mga motivational speaker, babayaran mo 3,000, 5,000. Maka-attend ka lang ng seminar nila. Pero si John, ang pinakamahirap, pinaka-offensive na mensahe, baptism, repentance, remission of sins. Mahirap tanggapin. Pero ano nangyari? Sa verse 5, and there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem. Dinumog siya. Pinuntahan siya sa wilderness. Bakit? Kasi uhaw ang mga tao sa truth. At nakita nila, andyan ang truth. Ito galing sa Diyos talaga to. Tara, pakinggan natin yung mensahe. Word of mouth lang yan. Walang Facebook, walang WhatsApp, walang chat, walang text, walang word of mouth. Narinig mo na ba si John the Baptist? Hindi pa, sino yun? Andun, sa Jordan River. Ano naman yun? Nagpipreach ng baptism of repentance for the remission of sins. Bakit? Prepare ye the way of the Lord daw. Tika, punta tayo. Araw-araw nandun siya. So, word of mouth, word of mouth. Ano nangyari? There went out unto him all the land of Judea. Gaano kadami yun? Thousands yun. All the land Lahat ng nakatira sa Judea ay nakinig sa kanya. At lahat ng nasa Jerusalem bumaba. Kasi yung Jordan River sa baba, yung Jerusalem taas. So bumaba. Dinayo siya. Ang ganda nun, ano? Sana magkaroon tayo ng mga members na dahil tayo ay na-establish natin na matino tayong tao, at tayo ay maayos magsalita at maayos ang buhay natin, dinadayo tayo. Or kung hindi ka man dadayuin, iimbitahin ka. Di ba ang ganda nun? Na dumating ka sa isang panahon sa buhay mo na iniimbita ka sa bahay. Dahil ikaw ay matino. At maganda kang magsalita ng mensahe ni Kristo. Pag-pray natin yun. Na magkaroon tayo ng ganyang experience. Kung ano man ang gawain ng Panginoon tungkol sa iyong karir, ay dumating nawa, magkaroon nawa, at napakasarap. Mga hindi mo kilala, ini-invite ka, pwede po ba dito naman kayo? Hindi ka naman magandang lalaki o magandang babae. No? Alam natin yung mga ini-invite, mga magagandang lalaki, mga pogi. Tapos pagdating mo ron, dudumugin ka, hahalikan ka. Sisigawan sila. Diyan na siya. Wow. Pakis, pa-autograph. Yun ang mga ini-invite. Pero pagka wala ka sa hulog yung mukha mo. Dapat meron tayong ibang dahilan bakit tayo invite. Because we are people whom they know can help them in their lives and in their relationship with God. That is a good fame. That is a good, dignified status in life. So si John the Baptist, pinuntahan. At pinuntahan siya ng napakaraming tao. At yung mga nakinig sa kanya, ito nangyari, they were all baptized of him. So hindi lang nakinig, kundi kinilos ng Panginoon
yung mga nakinig para ma-convince na truth yung sinasabi ni John the Baptist. At dahil kaya nalaman natin sila'y na-convinced, dalawang bagay. They were baptized and they were confessing their sins. So tayo, mga kapatid, dito, kaya ganyan ginagawa natin. Bago yung baptism, anong ginagawa? Testimony. Hindi natin pwedeng tanggapin yung walang testimony of salvation. At that is part of the confessing of sins. Kaya nga, sabi ko, no, kung meron tayong testimony, make sure that ang Panginoon ang primary message natin sa ating testimony, hindi self. No? It's about Christ. It's about your relationship with Christ. It's about you going down, confessing your sins. Proud ka eh. Tapos, Christ being lifted up. Yun yung testimony of salvation. So, yung mga nag-testimony na, and if you think you can improve it, then okay. Isulat mo yan, tapos improve mo yan. No? Keep on improving. Keep on writing. And keep on testifying. Hanggang makuha mo that it's all about Christ and it's not about you. So John was preaching the baptism of repentance for the remission of sins. And there went out unto him all the land of Judea, confessing their sins and being baptized. Kung tayo po, mga kapatid, may narinig ako na nalaman mo na ikaw ay saved. Okay? Maybe, pag-isipan mo na kung sino sa atin dito ang hindi pa baptized. Pero alam mo, saved ka na. Pag-isipan mo na, ito ginawa, oh. After they heard the message, they came to John, the right baptizer, and said, I want to be baptized. So, be baptized. Follow the Lord in the waters of baptism. Because that is the godly thing to do. That is the right thing to do. God uses human instrumentality. God can use angels. Huwag ka na maghintay ng anghel pa ako mausap sa'yo. God can use miracles. Pero wag mo na hintayin na masaktan ka pa ng Panginoon sa isang miracle. Alam mo paano nagkaka-miracle? Sasaktan ka ng Panginoon sa aksidente, tapos bibigyan ka ng miracle na naka-recover. Gusto mo pa ba ganon? Maganda rin yun. Pero gusto mo ba dumaan doon? Magkakasakit ka ng isang malalang sakit. Pagkatapos, bibigyan ka ng miracle ng Panginoon na nakabawi ka sa sakit. Praise God! Gusto mo pa ba dumaan doon? Na na-hospital ka, nagkagastos ka, tapos nakabawi ka? Eh, masaya yun. Maganda yun. It is for the glory of God. But if ako papipiliin, maniniwala na ako sa Panginoon. Kahit na hindi na lang ako saktan ng Panginoon. So, yung matigas ang ulo, dadaan ka dyan. Ha? Ayaw mo pang maniwala agad? Sige. Eto. Etong sayo. Ayun. Dapa. Ayun. Pagdapa niya, pagpe-pray natin as a church, tapos, naka-recover, ayun. Praise God. Well, God works in mysterious ways. God works in miracles. God works using angels. But God, ang primary SOP, or tinatawag na modus operandi, no? Ang pamamaraan ng Panginoon is human instrumentality. Preaching, church,
invitation, attendance, kindness, goodness. Naniwala ka na sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga ordinaryong ways and means ng Panginoon, happy are you. Huwag mo na hintayin yung hataw. Huwag mo nang hintayin yung disaster, trahedya sa buhay. Bago ka sumampalataya sa Diyos. Pero iba-iba. Iba-iba ang pamamaraan. And so, okay, we will see how you want to be dealt with by God. And when God touches you, then lahat ng gusto ng Panginoon, sumampalataya, there will be a time na mangyayari din sa iyo yan. Now, pagdating nila, ito gusto kong, ito medyo, minsan na-neglect ito no? Gusto kong pakita sa inyo ang isang bagay na minsan hindi natin napapansin. Pag ikaw ay pumunta doon sa ilang, the wilderness, ang makikita mo si John the Baptist, ano sa palagay nyo itsura ni John the Baptist? Pogi ba siya? May balbas, no? Israelite, tangos ilong, no? Sigaw ng sigaw, di ba? Tapos nakababad sa tubig. Anong sa palagay nyo ang isang lalaki na ang amoy ng isang lalaki na nakababad sa tubig? Ano kaya itsura ng isang lalaki at saka yung amoy niya? Babaptize ka niya So, didikit ka sa kanya. Diba? Amoy ilog. At yung Jordan River, panahon pa ni Elisha, galit na yung general. Nasabi, ang gaganda ng ilog sa Syria, bakit dito ako papalubugin para mawala ang ketong ko? Uwi na tayo. There is a beautiful river in Syria, Parfar and Abana. And you will ask me to dip 7 times in the Jordan River? Let's go home. Ibig sabihin, noon pa, madumi na talaga yan. So, ando si John the Baptist. Nakababad. Magsisi kayo. At lahat ng nagsisi na at tumanggap sa Mesaya na aking ipinapahayag, lumapit upang ilubog. Naku, ilulubog. Malabo yung tubig, lulubog. Tapos amoy na hindi mo malaman. Palagay nyo, ano ang amoy ng hininga ni John the Baptist? Amoy locust. Yun ang ulam niya Yun ang pagkain niya sabi, nagtitiwala ka na ba? Sa mensahe tungkol kay Kristo? Pero hindi yun ang point. Ang point, nagsisisi yung tao sa kanyang mga kasalanan, kaya baliwala sa kanya yung itsura ng prophet na camel's hair. Sipin mo camel's hair, hindi kagaya nito, mga suot natin. Hindi kagaya ng mga Amerikana. Diba? Magandang itsura. Siya hindi, camel's hair. Pagkatapos yung amoy ng hininga niya, yung amoy ng katawan niya, lahat yan ay hindi mo lalapitan kung hindi ka na talaga hinipo ng Panginoon, nagsisisi sa iyong mga kasalanan. Yung mga lumalapit lang sa Diyos na sa totoo, in spirit and in truth, sila lang talaga yung tunay na lalapit, disregarding everything. Yung Jordan River na malabo, yung amoy ng propeta, yung ilulubog ka doon sa tubig, lahat yan, babaliwalain mo. Ang daming mas magagandang building kaysa dito sa atin. Na, ewan ko, sana wala, no? Meron na bang narinig kayo na
dating member ng SGBCI, tapos nasa sa CCF na kasi mas maganda doon. Meron na ba? Huwag nyo nang sabihin kung meron. Sana wala. No? Pero hindi nila nakikita yung environment. Hindi nila nakikita yung preacher. Hindi nila nakikita yung circumstances. Ang nakikita nila, ang Panginoong Diyos ay nandyan sa lugar na yan. At ang katotohanan ay nandyan sa lugar na yan. Kaya kung sinabi, magpabaptize, magpapabaptize ako. Sinabi, confess your sins, I will confess my sins. Sinabi, there is a coming Messiah, I believe. Anong sabi? Anong mensahe ni John? Sabi niya, he preached, ang main message ni John, there cometh one mightier than I after me. 6 months na ako nagpipreach dito. May darating. At siya ay mas dakila kaysa sa akin. Nakita niyo yung tunay na Baptist preacher? Hindi tinataas yung sarili niya. Ang tinataas niya si Kristo. Hindi niya pinapayaman yung sarili niya na may mga relos. At 1 milyon na Amerikana at na barong. At napakaraming kotse. At napakaraming kondo. At sa Ayala, Alabang may regalo na hindi malaman saan galing. Hindi yan ang pinagmamalaki ng isang Baptist preacher. Ang pinagmamalaki ng Baptist preacher, there cometh one mightier than I after me, the latchet of whose I am not worthy to stoop down and unloose. Napakadakila ng darating. Hindi ako worthy na lumapit sa kanya. Hindi ako worthy na nasa same space kami. Hindi ako worthy na yung kanyang sapatos tatalian ko. I indeed baptize you with water, but he shall baptize you with the Holy Ghost. Ang akin, tubig lang. Mas matindi yung gagawin nitong darating na Messiah, na Kristo, na pinaghahanda ko kayo. Pagdating niya, ready na kayo. Yan ang mission ko sa buhay. Sana po mga kapatid, maging mission natin sa buhay na ang mga tao ay ihanda sa kalangitan. Maging mission natin sa buhay na ang tingin natin sa ating mga kamag-anak, mga kasama, mga kapitbahay, mga tao na nakakasalamuha natin, ay hindi tayo mapakali hanggat di natin sinasabi, kilala mo na ba si Kristo? Alam mo ba yung gospel? Meron ka bang experience na ikaw ay saved na? Sana po yan ay maging bukang bibig ng bawat isa na nakakarinig sa aking boses ngayon. Yan ang attitude ni John the Baptist sa kanyang buong buhay na 6 months of ministry na nung dumating na ang Panginoon, tuloy-tuloy pa rin, pero mamaya-maya nakakulong na siya, tapos na ang kanyang ministry. Hindi natin alam kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang freedom to preach the gospel. Hindi natin alam kung yung boses natin, yung isip natin. Meron na tayong mga members na nawala na sa isip. Of course, they cannot preach the gospel anymore. But tayo ngayon ay mayroong buo na pag-iisip. Gamitin natin yan para ipahayag ang Panginoong Jesucristo sa mga tao. Tayo po ay tumayo.